Inang
Magandang gabi po. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng Eukaristiya, isama natin sa ating panalangin ang layunin ng ating mga tagapagtaguyod. Ang pasasalamat nina Maxima Bagolor and family, Mayor Willie and Elvie Kiat and family, Nilo and Tessie Javier and family, Lorenzo and Seni Javier and family, Estela de la Fuente and family, Tessie Bernardo and family, Aldrex and Rosel Bernardo and family, Jan and Lori San Jose and family, Chofista Cruz and family, Fe Pineda and family, Mario and Neneng Agulto and family, Lina Pascual and family, Remy Simbulan, Feli Bunag and family, Jovita Cruz and family, Sheila and Richie Deguia and family, Boy and Lydia Abitong, Elvie Baloy and family, Ine Borja and family, Rico and Ine Coronel and family, Priscilla and Louis De Leon, Maxima Mempin, Romulo Mempin and family, Lorenza Mempin and family, Telma Rubio and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Ray and Juliet Ruiz and family, Letty and Lerica Santiago, Ruby Santos, Rosie Aldana, Junior and Shirley Principio and family, Elena Santos, SPPC ng San Agustin, San Rafael, Bulacan. Pandangguhan ng San Agustin, Pandangguhan ng Bukana, Bahay Pari, Candaba, Pampanga. Jason and Mylene Sagon, Tessie Velasco and family, Juanita Baldonado and family, Lisa Desiderio and family, Alfredo and Marilyn Hernandez and family, Felipe and Lina Perez, Pia Francisco and family, Boy and Baby Baldonado and family, Marilyn Trinidad, Lynn and Rene Boy Dalyeda, Ginoong Melvin Santos, Ginang Nori Tadeo, Ginoong Allen Guansing, Ginoong Marlo Aldana, Ginoong Roel De Soto, Ginang Baby Villanueva, Ginang Connie Chan, Ginoong Michael Kevin Gadi, Atet and Bong Mempin. Ang pasasalamat na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, Virginia Funami at Akira Funami. Para sa maagang kagalingan nina Joel De Leon, Rainier Canto, Delia Ramirez, Antonio Pantonilla, Freddy Borja. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana, Nana Ake, Eliseo, Rogelio, Cipriano, Maria, Pablo, Beatriz, Portia, Alfredo, Di Alfredo, Julieta, Zenaida, Hector, Rodolfo, Seferino, Anita, Alfonso, Julieta, Rene, Catalina, Victor, Marcelina, Vicente, Chofila, Edgardo, Rolando, Sabino, Reynaldo, Jeffrey, Noraida, Greg, Hernando, Leticia, Ramon, Anastasia, Chofisto, Alfonsa, Benigno, Arsenio, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio.
Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Narciso Marquez and family para sa maagang kagalingan ni Marie Chris Vergara, para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Renaldo Panim, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Jeffrey. Tumayo po tayo. Isasagawa ho natin ang pagkokorona. Magandang gabi po mga kapatid. Atin ngayong idaraos ang Losenarium at pag-aalay sa mahal na Birhen ng Lourdes. Kandila. Ang kandila ay sumasagisag kay Kristo bilang liwanag ng mundo. Sa tulong ng ating mahal na ina, makita nawa natin ang kabutihang nanggagaling sa kanilingan ng Panginoon at maipamalas ito sa ating kapwa. Ang mga magsisipag-alay ng kandila ay sina Ginoong Allen Buansing, Ginoong Roel De Soto, Ginoong Marlu Aldana, at Ginang Baby Villanueva. Bulaklak.
Ang bulaklak ay kumakatawan kay Maria bilang ang pinakamarikit na bulaklak sa hardin ng Panginoon. Kabilang sa mga tampok na sagisag ni Maria ay ang iba't ibang uri ng bulaklak tulad ng liryo, sagisag ng kalinisan at rosas. Isang simbolismong hinango mula sa aklat ni Esayas sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita. Nagpakita rin siyang may dilaw na rosas sa kanyang magkabilang paa. Ang mga magsisipag-alay ng bulaklak ay sina Ginoong Melvin Santos at Ginang Nori Tadeo. Rosario, ang isa sa pinakatanyag na pananalangin sa mahal na Birhen sa pagpapakita ng Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita. Siya ay laging may tangang 6 na dekadang rosaryo, isang uri ng rosaryo na malimit ginagamit sa rehiyon ng Pransya. Sa tuwing siya ay magpapakita, kanyang hinimok at sinabayan si Santa Bernardita na manalangin gamit ang rosaryo. Ang mag-aalay ng rosaryo ay si Ginang Connie Chan. Corona. Sa gisag ng ating pagbibigay pugay at karangalan kay Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes bilang ating ina at reyna, nawa ang kanyang pagiging halimbawa bilang birheng ipinaglihing walang salang orihinal, ang Immaculada Concepcion, ay maging anyaya sa atin sa isang buhay na puspos ng pananampalataya at gawang kabutihan. Ang magpuputong ng korona sa mahal na Birhen ng Lourdes ay si Ginoong Michael Kevin Gadi. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen ng Lourdes. Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos. Viva la Virgen. Maraming salamat po. Parang antok na antok kayo sa pag-viva niyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Agata, dalaga at martir ng simbahan. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ginagawa nating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay nanikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaba ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, 7 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaba ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at ang mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaba ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaba ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap, anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titira ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaba ng tipan, sa bukid ng Jaar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin, sa harap ng trono niya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangakong ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari, ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan. At ang lahat ng makahipo ay gumagaling. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat tayo ay nakakaranas ng karamdaman at iba't ibang uri ng karamdaman ang pinatutungkulan natin. Karamdamang literal na karamdaman, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa kasukasuan, rayuma, literal na sakit o mas malala pang mga sakit. Pero meron ding mga sakit na figuratively, sinasabi natin ay sakit. Sakit sa pamilya, ibig sabihin ay may sugat sa pamilya, sugat sa pinagtatrabahuhan, sakit sa eskwelahan, iba't iba tayo ng mga karamdaman. At dahil lahat tayo ay may karamdaman, isa lang ang kailangan natin. We all need healing. Healing. At yan ang bentahe at ang pinopromote ng ating patrona, mahal na Birhen ng Lourdes, kagalingan. Pero maging malinaw sa inyo na ang kagalingan ay hindi nanggagaling sa mahal na Birhen. Kasangkapan lang ang mahal na Birhen. Sabagat ang kagalingan ay nanggagaling kanino? Antok na mga tao dito. Nanggagaling kay Jesus. Hindi kay Maria, kay Jesus. Hindi sa kung kanino pa man tao, kay Jesus. That's why in our gospel today, lahat ng mga tao, mula sa kabukiran, sa mga lansangan, saan mang lugar, saan man nila makita si Jesus, lumalapit sila kay Jesus para sa kagalingan. Because noon pa man hanggang ngayon, ang kailangan ng mga tao, healing, kagalingan. And so the Lord invites us today to see the following. If you want to be healed, listen to these 3 S's. Tatlong, parang madaling tandaan. SSS. Di ba no? Madali naman tandaan. SSS. The Lord wants you to be healed first and foremost because the Lord is sensitive. Sensitive. At ang sensitive sa panahon ngayon ay medyo negative ang dating. Kasi ang sensitive ay balat sibuyas, ang sensitive ay iyakin, ang sensitive ay pikunin, ang sensitive ay madaling masaktan. Pero hindi yun yung sensitive na pinag-uusapan natin. Yung sensitive ay yung magaling makiramdam. Yun ang sensitive na sinasabi natin sa gabing ito. And Jesus, He was so sensitive. Imagine, yesterday, He was in the synagogue first at nagpalaya siya ng demonyo. At siya'y pagod na. Kung nanonood kayo ng mga pelikulang may temang exorcism, nakakapagod magpalayas ng demonyo. It takes a lot of energy to cast out demons. Nakakapagod magpalayas ng demonyo, hindi ba? Di ba ho naranasan na magpalayas ng demonyo? Kausapin niyo yung mister niyo. Nakakapagod, di ba? Kasi it takes a lot of energy. Nakakapagod magpalayas ng demonyo. Nakakapagod. At kung nagsimba kayo kahapon, at sigurado naman nagsimba kayo, pumunta si Jesus sa bahay ni na Andres at Simon. Probably to rest. To rest. Kasi
Maghapon na ako sa synagogue, nagpalayas ng demonyo, gusto ko namang mapahinga. Eto na nga. Pag uwi niya, doon sa bahay ni na Andres, inaapoy ng lagnat yung biyanan ni Simon Pedro. At ang sabi, pagalingin mo ko. Siguro sabi ni Jesus, ano ba naman yan? Day off ko na eh. Rest ko na eh. Kakain na ako eh. May lumapit pa. Hinindian ba niya? Diyos ko, parang awa niyo na, sumagot kayo. Huwag niyo naman pakainin itong mga sisimba dito. Hindi niya tinanggihan. Hindi niya tinanggihan. And to make matters worse para kay Jesus, pagkabalita na pinagaling yung biyanan, I don't know if you have paid attention to the detail, pero lahat ng may sakit sa buong barangay? Hindi. Sa buong parokya? Hindi. Sa buong bayan. Imagine, the whole town gathered doon sa lugar nila at humingi ng kagalingan. Pinahindian ba yun ni Jesus? Hindi. Tapos ay nanalangin siya kinaumagahan. Sabi ko, kahanga-hanga rin si Jesus eh, no? Maghapong nagpapagaling, he was tired, he was exhausted, but he woke up very early to pray. Kung ako yon, mag-e-extend na ako ng tulog. Ang dami ko nang pinagaling. Gigising pa ako maaga, mag-e-extend ako ng tulog. Pero si Jesus ay gumising ng maaga at nanalangin. At nagpunta pa siya sa ibang mga lugar para magpagaling. Thus, setting the context for our gospel today. Lahat ng pinuntahan niya, pinagaling niya. He was very sensitive to the needs of the people. Alam niyang kaya lumalapit yung mga tao, ang gusto, hindi mapicturan siya. Hindi lang basta makausap siya. Lumalapit yung mga tao kasi gusto nila ng kagalingan. At pinagbigyan naman niya. He was sensitive. Pero ang kagalingan ay totoo lang na mangyayari kapag ang sensitivity ng Panginoon ay pinartneran mo nito. Surrender ng mga tao. Surrender. Surrender has also a negative connotation. Surrender means defeat. Surrender means failure. Surrender means wala na akong magagawa. Bigo na ako. Talunan na ako. Pero sa mata ng Panginoon, surrender means wala na talaga akong magagawa at wala na akong mapupuntahan at wala na akong makakapitan, wala na akong ibang takbuhan, awa at grasya mo na lang. May mga tao kaya hindi gumagaling, alam nyo kung bakit? Kasi maraming pagkakataon, iniaasa pa rin niya sa kanyang sariling lakas at hindi kayang magpaubaya sa kamay ng Panginoon. Surrender means, Lord, ginawa ko naman lahat. Nagpagamot naman ako. Umiinom naman ako ng gamot. Pina-hospital naman ako ng mga mahal ko sa buhay. Ako naman ay nag-alaga ng katawan. Pero bakit may sakit pa rin ako? Bakit may sakit pa rin yung mahal ko sa buhay? Lord, baka nga hindi ko na sa kamay ko. Baka pwede sa kamay mo na. Surrender. At naniniwala ako lahat na nagsisimba sa kapilyang ito, kaya kayo matyagang lumalapit sa mahal na Birhen ng Lourdes, sa gabing ito ay nagbibitaw kayo ng mga bagay-bagay. Lord, tagal ko nang may sakit. Ginagawa ko naman lahat, pero parang hindi ko talaga kaya, kailangan kita. And then pag pinagtagpo mo yon, sensitivity of the Lord, He knows your needs. At surrender mo, ang resulta, paborable para sa'yo. Kasi pwedeng sensitive ang Panginoon, pero ayaw mo namang sumurrender. Sensitive ang Panginoon, pero ayaw mo namang sumuko sa kanyang kapangyarihan at awa. Sensitivity of the Lord plus you surrendering. At ito ang pangatlo, we have heard in our gospel, gusto lang nilang makahipo sa damit ng Panginoon. Makahipo man lang sa Kanya. And that is the third S, sense of touch. Touch. Sense of sight,
mahalaga sa atin yan. Sense of smell, mahalaga sa atin yun. Sense of hearing. Sense of, ano pa ba isa? Taste, mahalaga sa atin yun. Pero seldom do we appreciate sense of touch. Itong pagpapagaling ni Jesus, lahat yan humipo sa Kanya. Hipo, paghawak. Kaya ako bilib na bilib sa mga Pilipinong Katoliko. At siguro ganun din kayo. Minsan pinupulaan yung mga Katoliko pag may pumupunta sa mga imahe, tapos magdadala ng panyo. Kunyari, masakit ang ulo mo, papahiran mo yung poon. Gaganin mo. Mapahid tayo, di ba? Mapahid. Lapitan mo yung mahal na Birhen ng Lourdes, masakit yung rayuma mo. Ganun. Masakit yung may sipon ka. Ano pa ba masakit? Di ba? Kasi mahipo tayo. At sa lahat ng mga pistahan, makita mo sa Nazareno lang lahat sila nagbababalibag doon ng panyo, makahipo lang sa poon. Kasi alam natin yung paghipo ay mahalagang aspeto ng pananampalataya. And healing happens many times in our gospel sa pamamagitan ng paghipo ng Panginoon. And so our prayer today should be, Lord, touch me. Touch every aspect of my life. Kasi lahat tayo sugatan, lahat tayo may karamdaman, hipuin tayo ng Panginoon. At dahil hihipuin tayo ng Panginoon, sasabihin mo, Lord, hindi naman kita makita. Hindi man kita naririnig. Paano mo ko hihipuin? Hihipo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga taong mahal mo at importante sa'yo. That's why never underestimate the power of touches. Touch. Kapag mahal mo at importante sa'yo, hawakan mo. Kasi iba yung kagalingang na ibibigay niyan. Never underestimate the power of a tight hug, of a warm embrace, of a sweet kiss, of a genuine holding of the hand. Never underestimate the power of the touch. Pero syempre yayakapin mo yung, baka kung sino yakapin mo dyan, di naman pwede, no? Kahit sino halika, sabi pala ni Father, i-kiss, no? Kikis mo lahat dyan, di naman. Yung mga taong mahalaga at importante sa'yo. Minsan nga, kahit di ka na magsalita, basta may action lang na yakap, okay na. Nakakagaling na. Minsan nga, kahit wala nang salita, hahalik ka na lang, okay na. Kahit walang salita, hahawakan mo lang yung kamay, pwede na. Sabagkat yung paghawak at paghipo, napakahalagang aspeto ng pagpapagaling. The Lord wants to touch you, but you cannot see Him. How can He touch you? Via the people na nakapaligid sa'yo. It's high time to appreciate people who really values you. At yung mga taong nakapalibot sa'yo, it's high time also na hawak-hawakan mo sila. Because the truth is, one day, you cannot hold them anymore. You want to hug them, and you cannot hug them anymore. You want to kiss them, and you cannot kiss them anymore. You want to hold their hands, but you cannot do it anymore. Ngayong nandyan pa sila, never underestimate the power of the touch. My dear brothers and sisters, sa pagpapatuloy natin ng ating banal na misa, sa paghahanda natin sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na ang kagalingan ay nanggagaling lamang sa Kanya. The Lord is very sensitive to your needs. Alam niya ang pangangailangan mo, alam niya ang karamdaman mo. You just have to surrender everything. At sa pagsuko natin ng lahat, diyan tayo hihipuin at hahawakan ng Panginoon. Ang taong ayaw sumurrender, hindi magpapayakap yan. Ang taong ayaw sumurrender, hindi magpapahipo. Hindi pa ayoko, hindi pa ako surrender. Lalaban pa ako, ayoko. Ang taong hindi sumusurrender, paano hahawakan? Pag tayo sumurrender, doon papasok ang Panginoon, hahawakan tayo ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, let this be our prayer today. Lord, I am sick today. I am sick
always. I need healing. Touch me always. Imagine the Blessed Mother in front of you. Imagine the Lord Jesus in front of you. Close your eyes. Imagine them before you. Lord, Mama Mary, hug me. Kiss me. Hold my hand. I need your healing. I need your aid. I need your help. Touch me and make me whole. Amen. Magsitayo tayo. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkus ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan, kasama ng mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, nilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan naming mga kapatid. Sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagmamahal
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir na si Santa Agata ay ginugunita upang maging kasiya-siya sa iyo ang paghahain ito. Katulad ng minamahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Para ho sa mga nakatayo, nilalagay ang kanang kamay sa dibdib. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ni San Pedro at ng mga apostol, ni Santa Agata at ng lahat ng mga banal, namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narto si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pagkinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kagalingan na nanggagaling lamang kay Jesucristo. Salamat Papurihan sa Diyos. natin ang Panginoon. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ordinium filii tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione leitamur,
eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Palakpakan natin ang mahal na Birhen ng Lourdes.